yung mga balat sibuyas ng mga kalalakihan, may tuturing na bakla yan eh. Natutusin, mas ano pa sa inyo eh. Mas kayo ang talagang mas bakla. Kasi Anong topic nitong tao na to, no? Parang wala sa ayos yung takbo ng utak, eh, no? Kung ano-ano yung mga sinasabi. Pakinggan niyo po. yung bakla, mas lalaki pa kung sa lalaki yun kapag nagagalit yun. Mas lalaki pa sa lalaki yun kapag nanindigan yun. At Yeah, buti pa nga yung bakla. May paninindigan. Pero kayo wala. Wala kayo nun. Jiggy Barra. No? And then, may sinabi po si Jiggy Barra dito sa video na to mga pre, no, na kumbaga minura pa nga yung ano dito eh, yung mga kongresista natin eh. No, minura po. Oo, at hindi daw po siya natatakot kahit ipatawag siya. Hindi daw po siya takot kahit ipatawag siya sa Quadcom. No? Eh madali lang naman kasi sabihin yan sa ano eh, sa harapan ng camera o sa vlog mo. Diba? Oo, kasi pag ikaw naimbitahan ka at hindi ka pumunta, magkakaproblema ka talaga. At pag pumunta ka man, magkakaproblema ka rin kapag hindi tama yung mga sagot mo. Handa mo na yung sarili mo, Jiggy Barra. Pero ito po, no? Papakinggan po natin ngayon yung mga pinagsasabi nitong kulangot na to. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy mga pre, ayan ha, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Meron din po tayong Facebook, TikTok, same lang po yung pangalan, Ballpoint Man 2.0 mga pre. So ito na, no, pakinggan po natin yung kanyang mga sasabihin dito. higit sa lahat, hindi yun balat sibuyas. Kaya naklanteteng kayo, mga congressman, mga balat sibuyas kayo. Mga congressman. Man ha, man, lalaki. Hindi yung babae, congresswoman, hindi po. Ayun kay Jiggy Barra, congressman lang daw. Balat sibuyas. Oo. Diba? So, tuloy pa natin mga pre. Pag nasisita kayo, to sasabihin nyo sa amin, kaso. Alam mo kasi, hindi ka naman makakasuhan eh kung halimbawa lang nagsasabi ka ng katotohanan. At walang halong paninira, walang halong pamimake news. Diba? Lahat naman pwede magsalita eh. Pero kasi kung nasisilipan ka na ng kapalpakan, mali, maganda-handa ka. Diba? Lalo na't mga kongresista na yung mga binabanatan mo at posibleng magkaso sa'yo. Posible po. Tuloy natin. Tangin na nyo. Utang ina nyo daw mga kongresista. Diba? Minura po. Nako, patay ka ni Barbers niyan, si Paduano. Siyempre, nyo. Pag sinabing tang ina nyo, lahat. Diba? Minumura, no? Ito. Ulitin natin. Kayo to sasabihin nyo sa amin, kaso. Tangin na nyo. Tingnan nyo yun? Tingnan nyo yung kabubuhan ni Jiggy Barra. Diba? Nagmura na. Diba? Sorry. Wait lang. Nagmura na. Nagmura na po si Jiggy Barra. At tingnan natin kung ano pa yung mga susunod na sasabihin nito. Ito po. Hindi ako natakot dito sa mga to. Kaso. Ako, mahirap lang ako pero alam ko kasi nasa tama yung mga pinagsasabi ko eh. Yun. May tama daw yung kanyang utak. Diba? Di daw po siya natatakot sa mga kaso-kaso. Madali lang sabihin yan kasi wala pa. Oo, ang kaso kasi, pag ikaw kasi nasampahan ng kaso, sakit sa ulo yan. Diba? Oo, okay. Lalo na pag wala kang budget. Ay, naku po, Jiggy Barra. Iwan ko na lang, saan ka pulutin. No? Tandaan nyo po yan, mga kongresista ha. Sabi nitong Jiggy Barra na to, ay hindi daw po siya takot sa mga kaso-kaso. Oo. Kung halimbawa mang idamay ako nito ni Ace Barber. Nako, pinangalanan. Sa mga kakasuhan niya mga vlogger, pake ko sa'yo. Tingnan mo. Ano daw pake? Ni Jiggy Barra sa'yo. Ace Barbers. Pakin niya daw sa'yo. Diba? Kailangan mong makialam, Jiggy Barra. Kasi pag hindi ka nakipag-cooperate, lalo na't pinadalang ka ng sampina at inignore mo lang ito, lalabasan ka ng warrant of arrest. Hindi mo pwedeng sabihin, paki ko sa'yo.
Kabubuhan yung ganyang klaseng mga komento. Gamit-gamit naman ang utak, Jiggy Barra. Hindi mo pwedeng kinasuhan ka ngayon, tapos sasabihin mo, paki ko sa'yo. Pwede ba yun? Kabubo mo? Hipopotamos kang animal ka? Rapist po ito eh. Minor, ginuwa, ginahasa. Kaya ganyan po magsalita yan kasi bobo. Tanga. Diba? Ganyan po magsalita yung isang katulad ni Jay Guevara. Hindi man po ito tao eh. Hayop po ito. Diba? Hayop po ito. Galing kalingap ng budol, ng pera, and then nag-politics. Marami pong mga OFW yung galit dito. Kasi malaking pera yung nabudol nitong animal na to. Dahil yung pambubudol niya, yan po ang pinapalamon niya sa pamilya niya. Sa panahon nung nandun pa siya sa kalingap. Dahil ang mga target niya, mga OFW, diba? Yun! Pakinggan niyo po. Barber, sabi ko eh. Kaya kung halimbawa Ito, ipi-play ko to, ibabalik ko kaunti ha. I-play natin ng straight. Alam ko kasi nasa tama yung mga pinagsasabi ko eh. Kaya kung halimbawa idamay ako nito ni Ace Barber. Nag-drop name pa ha, nag-drop name pa. Mga kakasuhan niya mga vlogger, paki ko sa'yo. Pahalip na suportahan. Tingnan mo. Ano daw pakialam ni Jay Guevara sa'yo, Ace Barbers? Kung idadamay mo siya sa mga ipapatawag sa Quadcom, kakasuhan, wala daw po siyang paki sa'yo. Ngayon, nasasabi mo yan eh. Pero pag nangyari na talaga, kamot itlog ka. Mapapakamot ka sa buhok mo. Buhok ng puwit mo. Bida-bida ngayon, yabang-yabang ngayon. Sa mga susunod na araw, iiyak to. Sa mga susunod na buwan, iiyak to. Ace Barbers. Wala daw siyang paki sa'yo. Diba? Paki ko sa'yo, sabi niya. Sabi ng kulangot na to. Alam mo, ang laki-laki mo. Malaki yung leg mo eh. Pero yung bungo mo, walang utak. Diba? Jay Guevara naman, magbago ka na. Pag ikaw ay nakulong, ano pang ipapalamon mo sa pamilya mo? Maawa ka, magbago ka na. Tarantado kang animal ka. Walang pagbabago eh. Kung ano noon, ganun pa rin. Nalagdagan pa nga eh. Diba? Naging fake news na. Nako po. So, yun lang po, no? Yung ating reaction dito kay Jay Guevara. Sana po ito ay matutukan din po yung kapansanan nito. Kapansanan sa utak. Matutukan din po yung ka-fake news nitong ating mga kongresista, no? Kasi grabe po, no? Wala daw po siyang pake kung kakasuhan nyo. No? Parang, ang dating sa akin, parang paki ko sa inyo, ignore ko lang kayo. Kahit magkaso pa kayo dyan. Parang ganun eh, di ba? So ngayon, mga pre, bigyan po natin ng reaction tong isang video dito. Nitong matandang, ano na to. Puti na yung buhok. Ito po. Yan. Sino pong nakakilala niyan? Kilala niyo ba? So, ito, i-play po natin yung kanyang video. BBM, naging maganda ba? Naging maganda ba ang resulta ng inyong mga pinirman at pinaggagawa nang kayo na iilan lang kayo? Naging maganda ba daw yung resulta? Natural, successful, maganda. Wala namang gulo eh. Sino bang nanggugulo? Kayo lang, di ba? Pinirmahan pa lang. Pinipirmahan pa lang eh. Kakapirma pa lang eh. Di ba? Yung resulta, susunod pa lang yan. Bakit pinapalabas mo ngayon may resulta na? Sasabihin mo, naging maganda ba yung resulta? Kakapirma lang eh. Bobo din tong matandang ito. Kanino man lolo to? At nakaarag storya ba? Sa lipunang ito, tandaan ninyo
Ang taong bayan ang patuloy na naghihirap at magsasaper sa inyong ginawa. Taong bayan naghihirap? Mas mahirap sa panahon ni Digong. Kasi nung COVID, daming natanggal sa trabaho at daming nagutom. Magbibigay ng ayuda, bulok na bigas. Pero sa panahon ni PBBM, may ayuda, pero malinis yung bigas. Diba? Asan yung mas mahirap? Diba pa, yung COVID? Nabubuisit na kayo dyan sa mga, yung mga, ano dyan, yung mga kapwa natin, ano dyan, ha? Pilipino, nabubuisit na sila kasi, para silang nasa kulungan eh. Nakakulong sa bahay, bawal lumabas. Kaya huwag mong sabihin, mahirap ngayon. Tanda. Saksak mo sa utak mo kung meron. Isaksak mo, na mas mahirap sa panahon ni Digong. Dahil ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, marami pong nagkakaroon ng trabaho. Marami. Pero sa panahon ni Digong, marami din ang natanggal sa trabaho. Bakit po? Bumagsak po ang ating ekonomiya eh. Nang dahil sa COVID na yan, napautot ni Digong. Pauso ni Digong. Diba? Ako po hindi po ako maniniwala sa COVID. Parang ginawa na nilang negosyo eh. Diba? Nung una pwede pa sana. Pero habang tumatagal, teka, pati yung face mask pinagkakitaan ng presidente, nakaraang presidente ng Pilipinas. Walang iba kundi si Digong. Pati PhilHealth, grabe yung korupsyon sa panahon ni Digong. Face shield, pinahirapan pa yung tao. Hindi pa nakontento sa face shield. Ano pa? Ay, may barrier pa. Sa mga motor. Pag wala kang barrier sa motor, ay huhulihin ka. Di naglagay sila ng barrier ngayon. May nakamotor. Siyempre yung hangin sasalubong dun eh. Medyo gigiwang-giwang yung motor mo niyan. Di may nadisgrasya ngayon. May namatay dahil sa barrier na yan. Pinatigil nila. Pero kumita na sila. Diba? Mga tanga. Yung mga namuno sa panahon ni Digong, mga tanga. Lalo na yung leader. Diba? Mahirap na nga yung bansa sa panahon ni Digong dahil sa COVID, ay lalo pang pinahirapan. Tapos yung presyo ng bigas sa panahon ni Digong, 80 po. 80 ang kilo ng bigas. Di kamahal nun. Ngayon, magkano ba yung kilo ng bigas sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos? Diba 60, 50, ganon? May 40 pa nga eh. May 29 nga eh. Diba? Sa panahon ni Digong, may 80, may 90. Yung masarap talagang bigas, 90. Alin yung mahal? Diba? Bobo din tumatandang ito. Tatanga-tanga. Kahit sabihin nyo pa na hindi nyo pinirmahan ang para sa sandatahan, patuloy pa rin kami makikibaka sa inyo sapagkat ang taong bayan ang siya namin pinoproteksyonan. Taong bayan, pinoproteksyonan mo? Anong magagawa ng proteksyon mo? Paano mo pinoproteksyonan yung taong bayan? Isa ako sa taong bayan, hindi ko ramdam yung proteksyon mo. Proteksyon nyo. Saan? Pataka, may istorya ng tiguangan eh. Basta may sabi lang, may content lang, may banat lang ko sa ating Pangulo. Tatanungin ko yung nanonood sa akin. Tatanungin ko, mag-comment kayo dyan sa comment section. Ramdam nyo ba na pinoproteksyonan daw kayo nitong kulangot na to? Ramdam nyo ba? Kasi taong bayan, kayo yun eh. Tayo yun eh. So ramdam nyo ba na pinoproteksyonan kayo nitong taong ito? Parang pinapalabas niya. Sila yung nagpoprotekta sa taong bayan, hindi yung administrasyon, hindi yung gobyerno. Pagkabobo talaga. Diba? Parang tanga lang. Ang taong bayan pa rin ang siyang maaapektuhan. Tandaan mo na ang taong bayan, diyan sa pusod nila, nakaugnay ang aming mga mahal sa buhay.
Ibig sabihin, hindi sapat na hindi nyo pakailaman ang sasandatahan, pero patuloy nyo naman pahihirapan ng taong bayan. Pinahirapan ba kayo ng Pangulo natin? Kinastigo ba kayo? Ginutom ba kayo? Magugutom ka lang, magtamad ka. Hindi ka magtatrabaho. Hindi man obligasyon ng ating administrasyon, ng ating gobyerno na pakainin ka araw-araw, bigyan ka ng masarap na ulam, bigyan ka ng bigas. Yung ayuda nandyan yan eh. Pero hindi naman po araw-araw may ayuda. Diba? Oo, ganun yon. Kung tamad ka, magugutom ka, mahihirapan ka. Ang ating Pangulo, no? Nag-iikot sa buong mundo para may mga negosyanteng pumasok dito sa ating bansa. Ngayon, pag may negosyanteng nakapasok sa ating bansa at gustong dito magtayo ng negosyo, no? Marami pong magkakaroon ng trabaho ng mga Pilipino. Gets nyo ba? Kisa man yung tatay ni. Tay! Nabuang na. Patuloy pa rin kaming lalaban sapagkat isa na rin kami sa taong bayan na maaapektuhan. Hindi. DDS kayo. Para klaro. Huwag mong gamitin yung taong bayan kasi kami yun eh. Hindi kami DDS. Kayo DDS. Huwag niyong gamitin yung taong bayan. Nagigits mo? Kasi pag sinabi mong taong bayan, kami yun. Ngayon, hindi naman kami sumusuporta sa pinaglalaban nyo. Dahil taong bayan kami, pero hindi kami sumusuporta sa pinaglalaban nyo. Suluhin nyo yung laban nyo. Lamunin nyo, magsulo kayo. Wag na wag nyo kaming gagamitin kasi, nako, baka pag ako nang gigil sa'yo tanda. Bigyan kita ng utak para malaman mo kung anong kaibahan ng taong bayan sa DDS. Huwag mong gagamit baka bigyan kita ng utak dyan. Mayos ka. Inyong mga desisyon. Muli, para sa iyo, BBM. Para sa iyo. Para sa iyo ang laban na to. Hindi daw siya susuko, pero susuka. Ba't napunta dun sa inuman yung topic? Sorry naman. Di susuko, pero susuka. Kung paano maghahanda ng sakripisyo ang taong bayan, dapat ka rin taong bayan na naman. Nako po, pag titiking ko yung itlog mo ba, huwag mo akong idadamay dyan. Dahil isa ako sa taong bayan, huwag mo akong idadamay. Huwag mo kami idadamay dyan. Suluhin mo. Tanda. Dahil hindi mo na kami maawat pa. Hindi ka papaawat? Umatake ka. Manggulo ka? Ayaw mo palang magpaawat eh. Puro ka lang salita. Manggulo ka. At nang matapos na yung, maligayang araw. Ayaw paawat eh. Ayaw magpaawat eh. Ligawin mo yung gusto mo. Diba? KO! Hindi mo na kami maawat pa. Wala rin kwenta ang iyong ginawa. Patuloy pa rin ang taong bayan pa rin ang magsasaper at maghihirap. Sagbaon ta karon. Ay sig gamitan ng taong bayan. Patuloy daw yung taong bayan magsasaper, maghihirap. Bakit? Wala namang naghihirap dito sa amin. Bakit? Ay masisipag eh. Hindi naman po reklamador eh. Diba? Nakakain naman ng 3 beses sa isang araw. May naghihirap ba? Ang naghihirap lang yung katulad nyo. Dahil mga tamad, batugan kayo. Ampas lupa pa yung iba. Asa lang sa gobyerno. Babatikusin yung gobyerno pag may ayuda, nakapila. KO! Grupo nyo yun. Yung mga DDS. Tandaan mo to, BBM. Tandaan dito kami.
Oh, anong paki namin kung nandyan kayo? Nandito rin kami. Kung guguluhin nyo yung Pangulo, magkakaalaman, baka buhay nyo pa yung maging kapalit. Kasi, puprotektahan yung... Dapat protektahan yung Pangulo eh. Walang pwedeng gumalaw sa Pangulo. Tandaan nyo yan. Ha? KO. Dahil pag ginalaw nyo yung Pangulo, ang taong bayan magagalit. Ha? Sa taong bayan na yan, hindi kasali yung mga DDS dyan. Ayan, kiniklaro ko yan ha. Dahil ang taong bayan kami, hindi kami DDS. Kami, taong bayan, magagalit talaga. Hindi kasali yung mga DDS sa taong bayan. Kasi DDS lang sila eh. Doon lang kayo. Diba? Huwag kayong ano dyan, tatanga-tanga. So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Kaya bago po tayo magtapos sa ating video ngayon at meron po tayong Facebook page dito, meron din po tayong TikTok. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook at TikTok mga pre. Ballpoint Man 2.0 ang ating Facebook. Ha, ganun lang naman yung pangalan natin sa Facebook, YouTube at TikTok. Ballpoint Man 2.0. So, yun lang po yung ating video ngayon. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat and bye-bye.